Ika-31 kabanata. Inunang iligtas ng mga demons ng hell si Lilith. Makikita nga ang pagbulusok pababa ng Vice General na si Rivera at doon nga makikita ang paghawa ng mga tubig nang magpakawala siya ng isang malakas na itim na aura. Huwag kayong aatake sa Hades. Kailangan pagplanuhan natin ito. Narinig nga ito ng lahat ng mga demons ng Hell Region. Boses ito mula kay Lilith at kasunod noon ay ang pag-uutos niya na wasakin na lang ang buong isla ng Hades tulad ng ginawa nila sa isla ng Garhinam. Hindi pa ako mawawala ng pag-asa. Kailangan mabawi ko ang kambal. Sabi nga ni Lilith na tuluyan ng nakahinga ng maluwag nang ang tubig ay naglaho sa kanyang tapat at doon na nga sinalo ng braso ni Rivera ang kanyang nangihinang katawan. Pumunta tayong lahat sa isla ng Legondo. Utos ni Lilith at nang marinig ng lahat ng demons niyang narito ito ay doon na nga biglang lumitaw ang isang itim na portal sa mga tabi ng bawat isa. Pagkatapos nga ng paggawa ng orasyon sa pagpapalitaw ng isang malaking bola ng apoy ay doon na nga agad na tumakas ang lahat ng demons ng hell na nasa ere ng Hades. Umatras ang mga ito at sa kabila ng nangyari kay Lilith ay nakabawi siya sa pagkatalo dahil isang panibagong plano ang bubuuin niya sa kanyang pagtakas na ito. Naglaho ang lahat ng mga demons ng hell at kasunod doon ay ang pagkawala ng napakalakas na hangin mula sa itaas na pumunta kaagad pababa ng Hades. Sina Beast at Speed ay napaseryoso mula sa ibaba. Ganito rin ang nakita natin sa isla ng Garhinam. Sabi nga ni Freya na agad na napakuyom dahil tinutulak sila pababa ng enerhiyang nagmumula sa bagay na iyon. Isang mapaminsalang atake ito ng mga demons. Ginagawa ito ng mahigit 10 malalakas na demons gamit ang itim na aura. Seryosong bigkas nga ni Balarak, isang demon. Kaya ba nating itulak yan pabalik? Bulalas naman ng hero na si Jumanji na agad na kumawala ang pulang aura at ang kanyang katawan ay naging matipuno. Hindi natin mapipigilan ito. Kailangan nating makalis kaagad sa ganitong pagkakataon. Seryosong wika naman ni Ulti na napatingin sa mga kasama nilang mga kabataan, lalo na sa demon na nagpaalis kay Apocalypse. Speed, gamitin mo ang kakayahan mong makalis dito. May gusto akong malaman. Seryosong wika nga ni Beast na agad na napatingala. Ang kanyang isang mata ay naging pula habang ang normal niyang mata ay kanyang ipinikit dahil nasisilaw siya sa liwanag ng babagsak sa buong isla. Paano ka? May pag-aalalang wika nga ni Speed at si Beast ay biglang kumuyom ang mga kamao. Ang kanyang hinigop na itim na apoy kanina, nararamdaman pa rin niya ito sa kanyang katawan at gusto niyang pakawalan ito. Gusto kong malaman kung gaano kalakas ang itim na apoy na hinigop ng katawan ko kanina. Sabi nga ni Beast at si Freya ay agad na napakuyom na lumapit sa binata. Sumama ka na sa amin. Wika ni Freya ngunit lumingon lang sa kanya si Beast na tila wala lang. Magiging okay ako, huwag kang mag-alala. Nakalimutan mo bang ako si Beast, isang individual na naghahanap ng malalakas na kalaban? Kalmadong bulalas ni Beast at doon na nga rumagasa ng mabilis ang dambuhalang bola ng apoy na nagmula sa itaas. Dumidiin na ang pwersa noon sa bawat isa at si Jumanji ay agad nang napasigaw. Umalis na tayo! Sigaw nito. At ang mga matatandang demons at heroes ay kumakawala na ang todong aura nila para protektahan ng kanilang mga sarili. Sina Claude, Silva at Odessa naman ay bumagsak na sa lupa dahil hindi na kaya ng katawan nila ang pwersa ng pababang bagay rito sa isla. Ang mga ilang matataas na gusali sa Hades ay agad na natupok at ganoon din ang mga puno sa kung saan saan. Ano pa ang ginagawa ninyo? Umalis na tayo rito! Sigaw nga ni Balarak na agad nang lumikha ng isang itim na portal. Nagsipaso ka na ang mga kasamahan nila roon. Si Jumanji naman ay agad na binuhat ang mga kabataang bumagsak at ibinato sa loob ng portal at si Speed naman ay napatingin sa kanyang mga kasama dahil hindi na raw pala nila kailangan ng kanyang teleportation. Umalis na kayo. Bulalas nga ni Beast at ang mga matatandang heroes at demons ay napaseryoso dahil siya ay nakatayo lang ng matikas habang nakatingin sa itaas. Umalis na po tayo. Bulalas nga ni Speed. Okay lang po ang kapatid ko. Likas na sa kanya ang subukan ng kanyang lakas. Sino ba kayo? Tanong nga bigla ni Balarak na napaseryoso
dahil paano raw naging ganito kalakas ang isang demon na may isang sungay. Kami po, mga next generation heroes po kami na nagpunta rito para iligtas ang mga iniwanan namin sa labas. Sabi nga ni Speed at sina Jumanji at ang mga matatandang heroes na nakapakinig noon ay isang tao lang ang nakita sa winika ng batang iyon. Pumasok na kayo! Sigaw nga ni Jumanji na pinagsisipaan na papasok sa portal ang mga natitira na napasigaw na lang dahil bakit daw nito ginawa iyon. Umanda ka sa akin, Jumanji! Bulalas pa nga ng matandang si Balarak nang lamunin siya ng portal na siya mismo ang gumawa. Huling pumasok nga si Jumanji na sumulyap muna sa binatang na iwanan nila. Iba ang trip ng mga bagong henerasyon na heroes ngayon. Sumunod ka na lang, bata! Sigaw nga ni Jumanji at si Beast naman ay tinanguan siya. Kasunod doon ay ang pagbagsak ng dambuhalang bola ng apoy na pinaglaho ang isla ng Hades. Nayanig ang buong Hell Region nang isang isla naman dito ang agad na nagunaw na lumikha rin ng pagtaas ng tubig mula sa karagatang pumapalibot dito. Kasunod noon ay ang pagkakaroon ng buto sa gitna noon na kung saan ay agad itong dinaluyan ng rumaragas ang tubig. Sa gitna nga noon ay makikita ang isang nahuhulog at umuusok na katawan ng isang lalaking wasak ang kasuotan. Mas malakas ang atake ngayon kaysa sa itim na apoy ng dragon na hinigop ko kanina. Sabi na nga lang ni Beast sa kanyang sarili na nakaramdam ng panghina sa kanyang kahibangang ginawa. Nasaan ka, Beast? Bulalas naman ang isang boses sa kanyang isip. Si Speed ito naramdam niyang nag-aalala. Okay ako, susunod ako riyan. Sabi naman ni Beast sa isip na sinundan ang pagbagsak niya sa ilalim ng tubig na pumuno sa napakalalim at napakalaking bilog na hukay na kanina lang ay makikitang mayroong isang isla. Lumabas mula sa itim na portal ang mga nakaligtas sa pagkawasak ng Hades. Kasunod nga noon ay ang pagyanig at pagkawala ng isang pataas na pulang liwanag mula sa napakalayong bahagi mula sa islang pinuntahan nila. Malayo ang islang ito sa Hades at sa sentro ng Hell Region. Sabi nga ni Balarak na agad na tumingin ng hindi maganda sa huling lumabas na si Jumanji. Pasensya na, Balarak. Sabi nga ni Jumanji na makikitang naging payating matanda na muli ang katawan. Agad itong umupo sa lupa at nakaramdam ito ng pagod. Ganon din nga ang mga matatandang heroes at demons na kasama nila. Hindi ako makapaniwalang wala na tayo sa loob ng kulungan ng Hades. Sabi nga ng isang matanda ring heroes na humiga pa sa lupa. Sa loob ng ilang oras ay ang daming naganap. Nakita rin daw nila si Apocalypse at inakala nilang katapusan na nila. Isang kakaibang kaganapan ito. Sabi naman ni Gilmore na napatingin sa mga kabataang nagpabago ng kanilang kapalaran. Nang oras ngang iyon ay makikita si Balarak na tinanggal ang suot niyang demon item. Bumangon siya mula sa pagkakahiga rin sa lupa at nang mapatingin sa kanya ang mga kabataang nagsasama-sama ay doon niya itinalang ang hypnos ring. Kailangan ninyo ito, hindi ba? Wika ni Balarak na napatingin sa sumambot noong isang babaeng may asul na buhok. Isama na ninyo iyan. Bali may siyam pa kayong dapat makita at tutulungan namin kayong makompleto ang 10. Seryosong wika nga ni Balarak at doon na nga muling nagtayuan ng mga matatandang demons at heroes na seryosong pinagmasdan ang mga kabataan. Kumusta mo na lang ako kay Kuro? Sabi pa nga ni Jumanji kay Freya. Buhay pa ba ang naiwanan ninyong malakas na kaibigan? Tanong naman ni Balarak at doon na nga agad na tumango si Speed. Opo, susunod daw po siya rito. Sagot ni Speed at kalmadong napatingin dito ang mga matatandang demons. Alam nilang demon din ang batang ito. Bakit wala pa siya, Speed? Tanong pa nga ni Freya at doon na nga si Speed na pangiti. Relax ka lang, sabi ni Speed at kasunod noon ay makikita nga ang paglibot ng tingin ng lahat sa isla kung nasaan sila. Isa lang itong maliit na isla at natatanaw nila ang dulo nito mula sa pwesto nila. Sa pinakadulo ay makikita ang ilang mga puno at sa ilalim ng makakapal na dahon noon ay may makikitang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Dito mo pala kami dinala, Balarak, sabi nga ni Jumanji. Ito ang pinakaligtas na lugar dito sa Dark Triangle dahil sa proteksyong inilagay ni Prinsesa Riona noon. Sabi nga ni Balarak at sina Freya naman ay medyo hindi makarelate sa usapan ng mga kasama nilang parang mga lolo na nila. Napangiti naman si Jumanji. Dito nanirahan sina Xavier at si Prinsesa Riona. Kahit si Lilith na may balak na masama sa kanila ay hindi basta-basta nakakapasok dito sa isla. Kung wala kang masamang intensyon, iyon lang ang tanging paraan para makaapak dito sa maliit na islang ito. Naglakad sila at si Spirit tila nakakaramdam ng kaseryosohan habang padiretso siya sa bahay
na nakikita nila sa dulo. Parang may pakiramdam siyang nakita na niya ito noon, pero ang labo at hindi siya pamilyar. Anong lugar po ito? Tanong nga ni Speed bigla sa mga lolong kasama nila na nagtatawanan pa habang nag-uusap. Parang magbabarkadang nagkukwentuhan ng mga ito ng kanilang mga kabataan kung papakinggan ng mabuti. Ito ang isla ng Dangay, ang lugar kung saan unang nagkaroon ng isang demon at hero na magkasintahan dito sa loob ng Dark Triangle. Sabi nga ni Gilmore, ang dating #1 hero na si Xavier at ang anak ng Demon Lord na si Magnus na si Prinsesa Riona. Dito sila nagtago habang nagbubuntis ang prinsesa. Dito sila tumigil para ipagpatuloy ang isang imposibleng pag-iibigan na tinutulan ng langit at lupa. Kwento pa nga ni Jumanji at sina Freya, Mirai at Odessa ay biglang nagkatinginan dahil parang ang ganda raw pakinggan ng ganoong love story. Si Xavier Vanguard, sinabi sa amin ng matandang si Hawk, siya raw ang ama namin ng kakambal ko na si Beast. Sabi nga ni Speed at doon na nga napaseryoso si Freya nang marinig iyon. Ang mga lolong kasama nila ay biglang napahindo sa paglalakad nang marinig din iyon. Ang kanilang nakikita sa batang ito at sa naiwang isa ay tila kumonekta sa kanilang narinig na winika ng isang ito. Anak kayo ni Beast, ni Xavier Vanguard? Seryosong wika nga ni Enma. Tumango si Speed at nag-peace sign. Kasunod din noon ay ang pagseryoso nila dahil ang mga matatandang demons ay biglang umabante at pumila ng pantay-pantay sa kanyang tapat. Isa-isang yumuko ang mga ito at doon na nga makikita ang pagngilid ng luha sa mga mata nila. Ang kanilang misyon na proteksyon na ng kambal ay nagtagumpay. Nailabas nila ang dalawa mula rito kasama ang magulang ng mga ito. Alam nilang patay na sina Xavier at Riona, pero kung ang kambal ay narito na muli, ang propesiya ng tunay na kalayaan ay mangyayari pa rin. Maligayang pagbabalik, kami po ang mga tapat na alagad ni Prinsesa Riona. Kung ganoon, isa kang prinsipe ng mga demons. Wika nga ni Balarak at si Speed naman ay napatras at napaseryoso. Nang mga oras namang iyon, makikita naman ang walang malay na katawan ni Beast na nakapatong sa ibabaw ng isang itim na nilalang na tila isang tigre. Tumatakbo ito sa hangin at kasunod nito ay ang paglalaho nito mula sa isang makapal na hamog na nabuo sa nawasak na isla ng Hades. Sa noo nga ng nilalang na iyon ay makikita ang isang itim na perlas na nakabaon doon. Sa isip din ng nilalang na iyon ay may alaalang bumalik sa kanya na nagpangilid ng luha sa kanyang mga matang kulay pula at may guhit na itim sa gitna. Naramdaman niya ang malambot na palad ng isang babaeng demon sa ibabaw ng kanyang ulo. Nakaupo siya sa tabi nito. Makikitang buntis ang babae at humahaplos naman ang isang palad nito sa tiyan nito. Scale, gusto kong protektahan mo ang mga anak ko kapag sila ay lumabas. Sabi nga ni Prinsesa Riona sa kanya. Isa siyang nilalang na nagmula sa unang panahon, isa siyang demon na nagmula sa angka ng Frodrin, at siya ay naging isang bola na kung saan ay kayang magpalit ng anyo at maging isang itim na tigre. Isang demon item. Kung reader ka ng kwentong ito at hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pindutin na ang subscribe button para mas maraming kwento ang iyong makita rito.